Pag tiningnan mo, parang may magandang pinagsamahan. Kaya naman yung mga kalyadong politiko, mga kababayan ni Duterte, tulad ni Chis Escudero, tahimik si tahimik si Karen Davila. Bakit kaya? Ang pinoputakti niya, mga kababayan, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nga po, walang pirma. Ang may pirma po si Chis Escudero. So itong mainstream journalist, mga kababayan, na si Karen Davila, na respetado. Respetado natin. Dahil sa kanyang, pamamaraan ng pagtatanong. Parang yung sa BBC World, hard talk. For asking hard questions. Ganon si Karen. Mahilig siya magtanong ng hard questions sa kanyang ini-interview. Pero ang nakapagtataka, parang hindi niya napipisil na tanungin ng mabigat na tanong itong si Chis Escudero. Baka hindi niya type na tanungin. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin mga kababayan, itong dalawang Karen sa mainstream media, si Karen Davila, tapos si Karen Jimeno. At saka yung parang deflection play ni dating Senate President Chis Escudero dito po sa controversial na issue ng insertions sa 2025 budget. Alam naman po ninyo kung bakit naging kontrobersyal itong insertions. Konektado po sa mga kababalaghan sa implementasyon ng flood control projects sa ating bansa. Kasi with all the facts, nandyan yung mga verified documents, nandyan yung BICAM records mismo, and mga public statements pointing to Chis Escudero bilang isa sa mga key figures, mga kababayan, na nasangkot dito po sa fractured 2025 budget from BICAM to small committee, na ngayon nga po tinanggal na yon yung small committee sa utos mismo ng ating Pangulong Bongbong. Kasi nandun yung mga salamangka, salamangka talaga niya, Mr. Maravilla. Manipulation po. Pero ang nakapagtataka, ang laging sinasabit po nila si Martin Romualdez. Sabi nga natin, si Martin wala pong pirma doon. Nagiging target na halata mga kababayan ang marami na nanonood dito sa dalawang Karen. Si Karen Davila, saka si Karen Jimeno. Parang ang target pa rin si Martin Romualdez lagi. Wala kay Chis Escudero na nakapirma. Di ba may mali siya po? Ito, Senate President Chis Escudero, nakapirma. Walang Martin Romualdez dyan, Kasi nga po, traditionally, ang speaker, pati yung Senate President, paulit-ulit natin itong pinapaliwanag. Kasi paulit-ulit din po yung kasinungalingan. Hindi man po dapat sila kasama dyan, ang speaker tapos Senate President. Pero si Chis Escudero, in-insert mismo yung sarili niya. Nangialam sa BICAM. Kaya nga po sa BICAM report, nandun yung pangalan niya, may pirma. Si Martin, ang sabi, hindi man po nag-attend dyan kasi hindi man siya member. Pero ang nakapagtataka, laging bukang bibig nito si Martin Romualdez. Bakit ganoon? Laging si Martin, pagdating kay Chis Escudero na nakapirma mismo sa BICAM report, wala tayong marinig. Pati yung mga viewers nila, nagtataka kung bakit hindi mabanggit si Chis Escudero. Anong meron? Baka niya Mr. Maravillas kasi meron. Ewan ko, wala po tayong idea. O baka magbabarkada sila. O baka alam na ninyo yung alliance ni Chis Escudero nasa Duterte. Nasa Duterte po. Prinotek nga po si Sara Duterte. Ngayon, nagalukay ako ng konting mga kaganapan sa nakalipas na panahon. Dito ko naintindihan kung bakit ganon itong dalawang Karen sa mainstream media. Ano niya, Mr. Maravillas, yung nabulat-lat mo? Ipakita ko na lang sa inyo. Ano yan na niya, Mr. Maravillas? Post ito ni Karen Davila noon. Proud na proud siya.
Mayor Duterte is the leading presidential candidate. He can handle the toughest questions. Post niya mismo ito nung panahon. Duterte ang sakalam. O, di ba? Pag tiningnan mo, parang may magandang pinagsamahan. Kaya naman yung mga kalyadong politiko, mga kababayan ni Duterte, tulad ni Chis Escudero, tahimik si tahimik si Karen Davila. Bakit kaya? Ang pinoputakti niya, mga kababayan, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez nga po, walang pirma. Ang may pirma po si Chis Escudero. So itong mainstream journalist, mga kababayan, na si Karen Davila, na respetado natin. Dahil sa kanyang pamamaraan ng pagtatanong, parang yung sa BBC World, hard talk. For asking hard questions. Ganon si Karen. Mahilig siya magtanong ng hard questions sa kanyang ini-interview. Pero ang nakapagtataka, parang hindi niya napipisil na tanungin ng mabigat na tanong itong si Chis Escudero. Baka hindi niya type na tanungin. ang tanong tuloy, mga kababayan, ng marami, anong meron kay Karen Davila? Bakit ganon? Baka niya Mr. Maravillas mayroon. Iwan ko. O talagang yung leaning niya ay doon sa mga Duterte. Ito'y mga pananaw ko man lang po. Nagtatanong lang kasi nakapagtataka na despite the hard facts na makikita nating sabit base sa dokumento, pag-issue ng insertions, si Chis Escudero. Pero ang laging dinidiin nila, si Martin Romualdez. Wala ngang pirma si Martin at hindi siya kasama. Never niyang in-insert yung sarili niya bilang member ng BICAM. Ang nag-insert ng sarili niya as member ng BICAM, si Chis Escudero. Binago yung tradisyon. First time, mga kababayan, ang isang Senate President maging member ng BICAM. Di ba po? At umamin si Escudero sa insertion. Kaya lang, binago yan yung tawag. Amendments ang tawag niya. Di ba, mga kababayan? Yan sabi ni Chis Escudero sa report ng Inquirer. But the former Senate President downplayed the insertions and would rather refer to it as amendments that are part of the budget process in the legislature as a lawmaking body. These are amendments, sabi ni Chis Escudero. Whether you call it insertions, whether someone profited from it, the question is whether it made changes to the national budget or not, sabi po ni Escudero. So malinaw na may pag-amin, pero hindi tinatanong ni Karen. Basta, ang may sala palagi si Martin Romualdez. Di ba po? Malinaw sa mga reports, layers of secrecy, report ito ng Inquirer. Yan, para alam ninyo, documented siya, July 25, 2025. Layers of secrecy, Senate's 142 billion BICAM insertions raised more questions than answers. Parte ito ng report ng Verafile, 142.7 billion so-called BICAM insertions added in the final stages of the 2025 national budget process. Yan ang sabi dyan. The document which Inquirer.net reviewed as published by Verafiles lays out a map of big-ticket allocations from infrastructure nationwide. At the top of the list is Bulacan, allegedly receiving 12.08 billion pesos additional funds, far more than any other province, followed by Sorsogon, 9.13 billion pesos, Mindoro, 8.36 billion, Batangas, 7.32 billion, Davao, 7.21 billion, and Misamis Occidental, 6.52 billion. Yan, top 10 BICAM insertions.
Number 1 yung Bulacan, 12 billion, Sorsogon 9 billion, Mindoro 8 billion, Batangas 7 billion, Davao 7 billion, 6 billion. Quezon Province 5 billion din plus. Sabi rito sa report, Bulacan's prominence is not just about geography or flood risk, is also the home province of Senator Joel Villanueva, a close ally of Senate President Chis Escudero, who is widely regarded as a key architect of the budget realignment. Sorsogon, Escudero's home base, is the next biggest recipient. Pero hindi nagtatanong ng hard questions si Karen Davila pagdating kay Chis Escudero. Pagdating kay Martin, diin na diin. Iwala nga siya sa BICAM. Wala siyang pirma, wala din siyang pangalan kasi hindi siya member. Si Chis, member. Minember niya yung sarili niya, in-insert niya. Bakit ganon? Malamang ito ang paliwanag. Ano tingin ninyo po? Baka ito po yung paliwanag. Baka lang po, hindi man ako sigurado. Kalyado, magbabarkada po. Yan yan, Mr. Maravillas. What about yung isa pang Karen? Si Atty. Karen Jimeno. Mas matindi yun. Ang alliance sa mga Duterte. Appointee yun eh. Dating appointee po. May 16, 2018, DPWH Executive Jimeno, now Presidential Management Staff Undersecretary. Dating tao pala, mga kababayan, tapang at malasakit. Karen Jimeno also served as a spokesperson of Tapang at Malasakit Alliance, a group of supporters of Duterte. The group was launched in October 2017, headed by Davao City Mayor Sara Duterte. Now you know. Diba? Billionaire News, March 29 pa lang to. Look, our BNC's Attorney Karen Jimeno shares a photo with Vice President Sara Duterte at The Hague, Netherlands, during the birthday celebration of former President Rodrigo Duterte. Best friend po. So nagtaka kayo kung bakit, mga kababayan, hindi magtanong ng mabibigat na tanong, hard questions, sa kaalyado ng mga Duterte na si Chis Escudero tungkol sa mga insertions. Alams na, mga kababayan, kung bakit si Martin Romualdez ang dinidiin nila. Pagkatapos, sasabihin ni Bongo kanina sa presko niya na dapat daw tumbukin yung dapat nagkasala. Hindi yung may sinusundan niyang script kung mayroon man. Parang kayo yung may script po eh. Di ba? Yung mga kaalyado ninyo sa mainstream media, parang may script na sinusundan. Kasi pagdating doon sa mga kaalyado, walang hard questions. Basta ang dapat na idiin si Martin. Wag kami. Yes, sabi ng mga nag-react, iyak na mga DDS. Sabi ni Alan Oy, DDS pala itong si Atty. Karen Jimeno, dating Undersecretary sa Presidential Management Staff ni Rodrigo Duterte. So malinaw ang script nila, mga kababayan. The script is to redirect to Martin. Kahit walang ebidensya kay Martin, walang dokumento, walang pirma, walang pangalan. Basta Martin Romualdez ang salarin. So sa totoo lang, that is the oldest trick sa communication po. Alam natin yan kasi matagal na tayo sa mainstream media. Before tayo na naging vlogger, na also yung vlogging. 40 years tayo, mga kababayan sa mainstream. Ano yung political trick sa communications? Redirect the fire to the clean one, to protect the guilty. Ganon. Yan ang malinaw na deflection game. Ngayong panahon na to, papalapit na kasi yung 2028 presidential elections. Kaya gano'n ang strategy po. So makikita ninyo ngayon, kung observant po tayo, while Chis enjoys the benefit of silence, nandun naman si Karen Jimeno, na DDS pala sabi ng netizen. Defends the sidelines.
At yung mainstream voice naman po tulad ni Karen Davila, pinalalakas yung ingay laban kay Martin Romualdez. Ganon ang naobserbahan natin. Si Martin, na dating speaker, na yung sinasabi natin kanina, wala man siyang signature po doon, wala siyang firma, walang approval, walang attendance. Hindi man siya po kasama sa BICAM. Hindi siya member. Absent siya doon. Pero pilit nilang ginagamit na weapon yung sinasabing document na wala man nga po siyang firma. Hindi man siya pwedeng pumirma at hindi man siya member. Wala nga yung pangalan niya. Ang may pangalan si Chis. Yan o, Senate President Francis Chis Escudero. Ang tanong, bakit tahimik kayo? Di ba? Kaya hindi pwede tayong manahimik. Mga kababayan, dapat lumabas ang totoo. So makikita ninyo ang pagkakaiba ni Martin Romualdez. Lumalantad siya to face the music. In-invite ng ICI, pumunta siya. Yung sunod na invitation, nireschedule lang. Kasi kailangan niyang sumailalim sa medical procedure. Pero hindi po yun ang nangangahulugan ng pag-iwas. Di ba? So makikita ninyo ang strategy nila ngayon sa politika. They add noise to erase the guilt. Pero in reality, facts are louder than the spin. Kahit anong gawin nilang paikot, malalaman ng taong bayan ang totoo. So makikita ninyo si Martin Romualdez, absent in the mess sa kalukuwang itong nangyari, present siya in the truth. Kaya hindi siya, mga kababayan, natatakot na harapin ang investigasyon. Wala siyang pag-iwas. Kasi naman po, malinaw sa dokumento. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw ang dokumento kung sino ang nakapirma at may pangalan. BICAM report. Malinaw po. Ano kayo ngayon? Di ba? So palpal yung mga propaganda ninyo.